Ano nga ba ang watchword natin? Yun, amen. Unshakable faith. Kaya naman tinatanong ko rin para maalala din ninyo. Yeah. So dahil tayo ay nasa taon ng unshakable faith, patuloy po tayong makakadinig ng mga mensahe, ng mga turo tungkol nga sa kahalagahan ng pananampalataya. Amen. Thank you. So, noong mga nakakaraang mga linggo, meron po tayong narinig ng mga mensahe tungkol sa faith, sa pananampalataya. Kung matatandaan ninyo yung kay Pastora Mylene na faith sees, faith hears, di ba? And faith speaks. Yan. Then, nung nakaraang linggo, nakadinig din tayo ng mensahe mula kay Pastora Milet, ang pananampalataya ay nakapagliligtas, ang pananampalataya ay gumagawa, kumikilos, di ba? So, yan. Maganda rin naalala natin yung mga ating mga nakaano. So, sabi nga po sa atin, ang pananampalataya ay nakakakita. Amen po ba doon? So, sabi natin, tayo ay pupunta doon sa direksyon kung saan tayo ay may nakikita. Yan. So, dahil faith sees, importante kung ano ang nakikita natin. Yan. So, bago po yan, gusto ko lang alam po ninyo, ako ay lumaki na wala pang masyadong gadget nung panahon namin. Walang cellphone pa noon. Ang telepono noon, 2 lata na may tali. Di ba? Ganun yung aming mga laruan noong araw. At dahil nung ako'y bata pa, hindi naman malayong taon na yun. Ang malimit na laruan namin noon, bukid. Yung likod bahay namin, bukid yun. Subdivision na ngayon. Pero nung kami mga bata pa, malimit kami lalo na tapos na yung harvest, yung gapas. So ano yun, di ba? Ligdang, yung ano. So yun, doon kami naglalaro sa bukid. Minsan meron kami mga laro na yung nandun kami sa Pilapil. Tinitingnan namin yung ulap. Pinapanood namin yung ulap. Nakikita mo ba yung ulap na yun? Oh? Parang tren. Saan? Oo nga no. Ito, nakikita mo ba yung parang aso na ulap? Di ba? Nakaranas ba kayong ganon? Pag kayo pinanood nyo yung ulap, may nakikita kayo? O kami lang yun? Kung ano yung narinig mo, parang nakikita mo rin yung nakikita ng kalaro mo, di ba? So, ayusin ko lang tong aking nawala. So ito ay laro ng mga bata, pero kung iisipin natin, ito rin ang hamon sa atin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano po ang nakikita natin? Pagtingin mo sa langit, ano ang iyong nakikita? Sa iyong pananampalataya, sa iyong espiritual na mata, ano ang iyong nakikita? So ngayong hapon, ito po ang pamagat ng mensahe, ano ang iyong nakikita? Yan. Ang sabi po sa atin sa 2 Korinto, bilang mga mananampalataya, Kapitulo 5, talatang 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Parang tayo raw ay tumitingin dun sa hindi nakikita. Sa pananampalataya, tayo ay nakakakita ng hindi nakikita. Isipin nyo, parang ano yun oxymoron yun diba? Tumingin ka dun sa hindi nakikita. Tayo mga anak ng Diyos, or tayo mga mananampalataya, tayo ay naging sanay na. At i-Englishin ko na nga muna, sinunod ko kasi English.
We have become so accustomed to the natural things that the spiritual become unreal already. Naging nahirati tayo na ang ating pananampalataya ay nakabase doon sa nakikita. Minsan, yung hindi nakikita, nagiging parang hindi na totoo sa buhay natin. Sabihin ng iba, unless I see, I will not believe. Di ba? Marami mga nagsasabing ganyan. Hanggat hindi ko nakikita ang pruweba, hindi ako maniniwala, hindi ako mananampalataya. Pero tayo po bilang mga tagasunod ni Kristo, ang admonition sa atin ng ating Panginoon, tayo ay tumingin dun sa hindi nakikita. Ang buhay natin ay pinangungunahan ng ating mga physical na senses. Ang tawag sa English ay sensual. Anong ibig kong sabihin nun? Nakabase ang ating pananampalataya sa nakikita, sa nadidinig, sa nalalasahan, sa nararamdaman. Senses, di ba? 5 physical senses. Subalit meron pong pagkatawag ang ating Ama, ang ating Panginoon, na tayo ay humigit doon sa bagay na hindi lamang nakikita, kundi doon sa mga bagay na hindi nakikita. Kung ang ating magiging basihan ng ating pananampalataya ay yun lamang sa nakikita natin, ang sabi ng Biblia, tayo ang pinakanakakaawa sa lahat. Hindi natin makikita ang ating Panginoon. Because the spiritual or the unseen world is not natural, parang hindi na totoo sa buhay natin. Halimbawa, sino sa atin dito nakakita ng kuryente, ng current? Wala po, di ba? Hindi nakikita yan, pero naniniwala tayong may kuryente kasi nararanasan natin yung benepisyo ng kuryente. Ganon din naman ang hangin. Hindi natin nakikita ang hangin. Hindi mo nga kayang hulihin, hawakan. Pero naniniwala tayong may hangin, di po ba? So ganun po ang ibig sabihin. We must not look at the unseen as though it is not real. In fact, sa buhay ng tao, mas totoo ang hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Wow, talaga? Mas totoo po ang mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Ang sabi po sa atin ng Biblia sa 2 Korinto, chapter 4, verse 17 hanggang 18, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaano mabigat. At dahil sa aming paghihirap, may inihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Verse 18, kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Mga minamahal, nais ko pong hikayatin kayong lahat ngayong hapon na mas pahalagahan natin yung mga bagay na hindi nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita. Bakit kamo? Ang sabi sa atin, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Or in other words, mananatili. Mananatili. Sa totoo lang, mas mananatili ang bagay na hindi nakikita kaysa sa bagay na nakikita. Halimbawa, saan mo binabatay ang katotohanan ng buhay mo? Sa mga nakikita ba ngayon o doon sa mga bagay na mas mahalaga na hindi nakikita?
Ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, ang langit at lupa ay mawawala, subalit ang aking salita ay mananatili magpakailanman. Mawawala yung langit at lupa. Mawawala yung mga planeta. Mawawala yung araw. Pero ang salita ng Panginoon, mananatili. Mga minamahal, ngayong hapon, nawa po ay mas maging basihan natin ng ating katotohanan ang mga bagay na hindi nakikita. Ano ang iyong nakikita? Naway ang nakikita mo ay ang mga pangako ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Hindi ito matatapos. Ang Panginoon, hindi siya magmamaliw. Ang Panginoon ay palaging naandyan at ang kanyang mga pangako ay mananatili. Gusto ko lamang pong balikan yung talatang 17. Ang sabi doon, ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman gaanong mabigat. Ika nga, chicken feed yung mga nararanasan natin ngayon kumpara doon sa kaluwalhatian na inilalaan sa atin ng ating Panginoon. I'm sure lahat po tayo dito may mga pagsubok na dinadanas. Kung wala, hindi ako naniniwala. Lahat po tayo may pagsubok dito sa mundong ito. Nasa mundo pa tayo eh. Hindi po ba? Pero ang sabi sa atin dito, ang paghihirap, ang mga pagsubok na dinadanas natin ngayon ay panandalian lamang. Anong ibig sabihin ng panandalian lamang? Lilipas din yan. Huwag po tayong maging matalo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang pangako ng Diyos, ang mga dinaranas natin yan ay panandalian lamang. At dahil sa mga paghihirap, ang sabi? May inihahandang gantimpala ang Diyos para sa amin na mananatili magpakailanman na hindi mapapantayan. So ang nakita ko dito, the only way we can benefit from our affliction is when we start to look at the things which are not seen through our eyes of faith. Paano tayo magkakaroon ng pakinabang sa mga nararanasan nating pagsubok ngayong mga araw na ito kung tayo ay titingin ng may paningin ng pananampalataya? If we will align our thoughts, our attitudes, our character with the truths of the Word of God. Kung ang mga katotohanan ng salita ng Diyos na hindi magmamaliw ay siyang ating magiging basihan, batayan ng ating buhay, ng ating pagkatao. Ano ang mas real sa iyo? Yung bagay na nakikita o yung bagay na hindi nakikita? Ang sabi sa Hebreo 11, talatang 3, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Kaya nga po, mas totoo yung hindi nakikita, yung salita ng Diyos. Yung mga nakikita natin ito, galing yan sa hindi nakikita eh. Yung salita ng Diyos ang nagbubuo ng mga bagay kung kaya ito ay nakikita natin ngayon. Kaya nga, mawawala yung mga nilikha, pero yung salita ng Diyos, ang lumikha, hindi mawawala. Kaya po ngayong hapon, nawa po, magkaroon tayo ng pagkaunawa na ang lumikha, ang source ng lahat. Ang Diyos, ang siyang lumikha ng lahat, siya lamang ang maaari nating asahan. Hindi natin pwedeng asahan ang mga bagay na nakikita. Hindi natin pwedeng asahan ang panahon. Naku, panahon. Ano ba yung panahon? Season. Nung isang araw lang, maulan na maulan. Ngayong araw na to, walang ulan.
pabago-bago ang panahon. Hindi mo pwedeng ibatay ang buhay mo doon sa pabago-bagong panahon. Isa lamang ang maaari nating batayan ng ating pamumuhay at yan ay ang salita ng Diyos. Meron pong istorya dito sa Biblia na isa sa mga paborito ko ito tungkol sa ating Panginoon Kristo na nag-illustrate itong katotohanan ito na kinakailangan tayo ay magkaroon ng unshakable faith sa salita ng ating Panginoon. At yan na yung kwento nung ang Panginoon ay natutulog sa gitna ng bagyo. Marami sa atin dito, maaaring pamilya dito, di ba? Ito ay makikita natin sa Marcos 4, simulan ko sa 35. Kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tumawid tayo sa kabila ng lawa. Kaya iniwan ng mga tagasunod niya ang mga tao at sumakay na rin sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. May mga bangka ring sumunod sa kanila. Habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin. Ganyan nga ang panahon di ba? Hindi mo masasabi. Hinampas ng malalaking alon ng bangka nila at halos mapuno na ito ng tubig. Si Jesus ay nasa hulihan ng bangka at natutulog ng nakaunan. Ginising siya ng mga tagasunod niya, Guro, malulunod na tayo. Baliwala lang ba ito sa inyo? Kaya bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga ulan. Sinabi niya, tigil! Kumalma kayo! Ano nangyari? Tumigil nga. Tumigil nga ang hangin at kumalma ang dagat. Tinanong niya ang mga tagasunod niya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Takot na takot sila at nag-usap-usap. Sino kaya ang taong ito na kahit ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Ito po ang isang punto na gusto kong ibigay sa inyo. Ang unshakable faith ay sa English ko sinulat is believing in the reality and in the presence of God. Unshakable faith is believing in the reality and in the presence of God. Makikita po natin dito, pag mayroong salitang ibinigay ang Diyos sa atin, pag may ipinangako siyang ibinigay at tinanggap natin, sinunod natin, ano ang pwedeng mangyari? Magkakaroon ng pagsubok. Bakit nagkaroon ng unos? Dahil sila ay pupunta sa kabilang ibayo. Mga minamahal, mayroong salitang pangako ang Diyos sa inyo. Kaya kayo ay nakakaranas ng pagsubok ay dahil meron kayong pinangahawakang salita ng Diyos. Huwag po kayong magtaka. Bakit? Kung kailan kayo mayroong pananampalataya sa Diyos, saka kayo nakakaranas ng pagsubok. Nakaranas na ba kayo noon? Bakit ganun? Kung kailan ako nagsimulang mag-tithe, saka parang kulang. Di ba? Ba't ganun? Kung kailan talagang pinaniwalaan ko na ako ay pinagaling na, bakit parang hindi ko pa rin maramdaman? Kaya nga po, ano ang iyong nakikita? Ano ang iyong pinangahawakan? Anong pangako ng Diyos ang iyong sinasampalatayanan? Kung mas malinaw sa iyo ang salita ng Diyos kaysa sa iyong pisikal na kalagayan, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, meron kang kumpiyansa, lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip sa ikabubuti ko. Mga minamahal, ngayong hapon, nais ko pong iparating sa inyo, ang Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sitwasyong dinaranas natin. Ang sabi ng Panginoon doon sa istorya, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Bakit ka magdududa? Hanggang ngayon ba?
nagdududa ka pa sa kapangyarihan ko? Kaya nga po ngayong hapon, sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Huwag kang magduda. Ako ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong sitwasyon. Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. When we decide to obey the word of God, the enemy will try to test us how confident we are with Jesus and His promise. The issue is whether or not we know God. The issue is not whether or not we know God. Lalong-lalo na sa atin dito sa Pilipinas. Pag tinanong mo, kilala mo ba si Jesus? Wala magsasabi sa atin hindi nila kilala si Jesus. Ang tanong, meron ka bang personal na relasyon kay Jesus? Siya ba ay totoo sa buhay mo? Nakaranas ka ba ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kapatawaran, ng kanyang kapahingahan? Lahat po ito ay inihahain ng Panginoon sa atin. Ang tanong, paniniwalaan mo ba ito? Ang Panginoon ay mas pinapahalagan yung personal na relasyon. Bukas makalawa, lahat ng tao luluhod sa Panginoon. Pero ngayong panahon ito, binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang magkaroon ng personal, intimate relationship with Jesus. Ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, kung hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya, dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ang Panginoon ay palaging nangungusap. Ang tanong, meron ba tayong panahon para makinig sa Kanya? Meron ba tayong panahon upang paniwalaan siya, upang tanggapin lahat ng kanyang mga ipinapangako sa atin? Ang Panginoon ay palaging nandyan sa atin. Ang tanong, mayroon ba tayong panahon para sa Kanya? Ang gusto ko pong ibahagi dito sa istoryang ito na bagamat mayroong unos na nangyayari, mas importante na kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Mayroon mang pagsubok na dinadanas tayo ngayon, tandaan po natin, kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Jesus is with you on that boat. Jesus is with you no matter what. Because Jesus is with you, maski na lumubog yung bangka, hindi mahalaga. Ang mahalaga, kasama mo si Kristo. Pagkasama mo si Kristo, walang pagsubok, hindi ka maaaring matalo. Yun ang gusto ko sabihin. Pagkasama mo si Kristo, walang maaaring makagapi sa iyo. I pray, let that sink into our spirits. Dahil kasama ako si Kristo, walang maaaring masamang mangyari sa akin. Basahin po natin dito sa Roma chapter 8 verse 18. Roma 8:18. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa atin balang araw. Bakit po nasabi ni Apostol Pablo ito? Dahil siya ay may kumpiyansa doon sa kanyang sinampalatayanan. Si Jesus ay tapat. Si Jesus ay hindi niya tayo iiwanan. Kaya nga po, anuman ang paghihirap natin sa buhay na ito,
ito ay kumikilos upang magkaroon tayo ng magandang bukas. Romans 8:28. Ito maganda. Romans 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kanino raw gumagawa ang Diyos sa ikabubuti? Kanino? Sa mga umiibig sa Kanya. Alam natin, kasi minsan sabihin ng mga, all things work together for good. Pero actually, this applies to those who love God. Maski na merong unos sa buhay natin, ang Panginoon ay gagawang kikilos upang anuman ang pagsubok na dinadanas natin, ito ay magbibigay sa atin ng mas maluwalhating kinabukasan. Kaya po meron tayong peace, meron tayong kapayapaan, anumang quote-unquote, kasamaan, sabi ng iba, malas, anumang kamalasan, anumang pagsubok ang dinaranas natin, alam natin na ito ay gagawa ang Panginoon sa ikabubuti rin natin. Ang sabi po dun sa Romans 8:35. Bakit? Kamo, Romans 8:35. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Ulitin ko, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. I pray, lahat po tayo dito magkaroon ng deeper revelation, understanding. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Not even sin. Hindi na po kasalanan ang issue ngayon. Ang issue ngayon ay ang pag-ibig ni Kristo. Naniniwala ka bang iniibig ka ng lubos ni Kristo? Hindi po kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. Ang pagtanggi sa pag-ibig ni Kristo. Kaya po, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Verse 37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Pangako ng Diyos na hindi nagmamaliw. Kahit ganito ang kalagayan natin. Ano po ang kalagayan natin ngayon? Tayo ba ay merong dinaramdam na sakit? Are we medically challenged? Tayo ba ay nakakaranas ng kakulangan? Tayo ba ay nakakaranas ng lungkot? Tayo ba ay nakakaranas ng sakit? Ang sabi po, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Sapagkat, 38, natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Paulit-ulit, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos
Saan ka pa? Nawa makita natin ang nais ipakita sa atin ng ating Panginoon ngayong hapon. Ano po ang iyong nakikita? Nakikita mo na ba kung gaano ka kamahal ng Diyos? Nakikita mo na ba na ikaw ay makapangyarihan? Nakikita mo na ba na ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan anuman ang pagsubok mo? Ano ang iyong nakikita? Nais ng Panginoong ipakita sa atin lahat kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig sa atin. Kinakailangan nating paniwalaan ang salita ng Diyos sa buhay natin. Ano po ang salita ng Diyos na naririnig ninyo ngayong hapon? Ano ang salita ng Diyos na pinangahawakan ninyo ngayong araw na ito? Sa gitna ng mga unos, sa gitna ng mga pagsubok, ano ang salita ng Diyos na inyong pinangahawakan? Kung ang pinangahawakan natin sa buhay ay ibang tao, trabaho natin, ekonomiya, gobyerno, o ano pa man, lahat po yan mawawala. Pero ang salita ng Diyos mananatili. Kaya nawa, ang salita ng Diyos ang maging tunay na batayan natin upang makita natin ang dapat nating makita. Ano ang iyong nakikita? Ang sabi po sa Hebreo, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa English maganda yung Amplified. By faith, that is, with an inherent trust and enduring confidence in the power, wisdom, and goodness of God, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. By faith. Anong by faith na yon? Inherent trust and enduring confidence. Hindi nagmamaliw na kumpiyansa. Hindi nagmamaliw na pananampalataya. Saan? Sa kapangyarihan, sa katalinuhan, at sa kabutihan ng Diyos. Mga minamahal, mahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos maranasan mo ang kanyang kabutihan. At nais ng Diyos maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. Only believe. Only you have to see things that He wants you to see. Hindi tayo kinakailangang tumingin sa mga bagay na nakikita. Ang tingnan natin ay yung mga bagay na hindi nakikita. Naalala ko nung merong panahon na kami rin bilang pamilya, nakaranas kami ng pagsubok din sa health naman ng aming isang anak, yung aming bunso. Pero nung panahon yon, hindi kami tumigil, hindi kami nagbase ng sitwasyon namin kung ano yung physical condition ni Timmy. We continue to trust that God knows what He is doing. That we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yun po yung pinanghawakan namin na ang Panginoon ang nagpagaling na sa aming anak. Si Jesus, pinagbayaran niya ang anumang sakit ito na sinasabi na nararamdaman, nararanasan ng aming anak. We continue to trust doon sa hindi nakikitang pangako ng Diyos. Hindi kami umasa doon sa physical na kondisyon. Nakikita namin, naghihirap, but we continued speaking the promises of God. And praise be to God, dahil ang salita ng Diyos ay mas totoo kesa sa ating physical na kondisyon, lo and behold, ito, nagpo-production na nga, di ba? Purihin ang Panginoon dahil siya ay tapat. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga po, anumang sitwasyon meron kayo ngayong hapon, ang aking dalangin, tingnan ninyo yung hindi nagmamaliw na salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Siya na nangako ay tapat. Sabi nga ng awitin, di ba? He will do it again.
I've seen you move. You move the mountains. And I believe you can do it again. Meron mga pagkakataon na paulit-ulit yung pagsubok. Pero kung isipin mo, yung una, nalampasan mo. Ito na naman, may pagsubok. Yung pangalawa, nalampasan mo nga eh. So, ang Panginoon, palagi tayong inililigtas. Hindi past tense yung kanyang pagliligtas. Ang pagliligtas ng Panginoon ay palaging present tense. Ano man ang mangyari sa ating buhay, as long as kasama natin si Kristo, tayo po ay mayroong kapanatagan na ang lahat ng bagay ay sa ikabubuti natin. Sa pagtatapos, bago ito, gusto kong basahin lang itong Philippians chapter 1 verse 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Ang buhay po natin dito, ulitin ko. Ang buhay ay hindi lamang dito. Ang buhay ay doon pa sa kabilang buhay. Hindi po natatapos ang buhay natin dito. Meron pa tayong buhay na naghihintay doon sa kabilang buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. Dito, kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Kung paanong yung mga alagad, takot na takot nung sila ay lulubog na yung bangka. Parang sa kanila, katapusan na yung paglubog ang bangka. Pero sa ating Panginoon, hindi pa. Ang Panginoon sa Kanya, wala yan. Kaya nga, nirebuke niya yung unos. Tigil, kumalma ka, sabi ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nabubuhay sa mas mataas na larangan. Larangan ng bagay espiritual. Larangan ng bagay na hindi nakikita. Kaya nga po, sa pagtatapos, basahin natin itong napakagandang kwento nito. Yung kwento noong alalay, yung assistant ng propetang si Elisha, si Eliseo. Si Elisha, kilalang propeta po ito. Maraming mga miracles na talagang ginagawa yung propeta. At meron siyang alalay. Merong kwento na yung hari nung kalaban nila, sino ba yun? Hindi sinabi. Yung hari ng Aram, na tuwing sila ay magpaplano laban sa Israel, mga general, meeting sila mga general. Lulusob, dito tayo po pwesto sa lugar na ito. Kinabukasan, lulusubin natin yung Israel. Tuwing meron silang meeting na gano'n, anong nangyayari? Nalalaman ng propetang si Elisha. Sinasabi na Elisha yung hari ng Israel, wag mong padadala dyan yung mga kawal mo dahil nakaabang yung kalaban. So, tuwing magpaplano yung hari ng kalaban, palaging na uunahan sila nung Israel. Sabi nung hari nung Aram, sino sa inyo dito ang espiya ng kalaban ko? Bakit tuwing ako yung magpaplano, nalalaman ng kalaban ko yung aking gagawin? Sino sa inyo? May espiya. Kasi, bakit gano'n? Palagi nalalaman. Ang sabi nung kanyang isang general, ano bang tawag niya? Hari, wala pong nag-iispiya sa atin dito. Kasi yung Israel, meron silang propeta, si Eliseo. Narinig ni Eliseo, anuman ang inyong pinaplano. Sabi nung hari ng Aram, kung ganon, kunin mo yan si Eliseo. Hulihin mo yan, dakipin mo. Hindi pwedeng palagi niyang sinusumbong yung mga plano ko. So, ganon nga nangyari. Maraming isang delegation na nagpunta doon sa tinitirahan ni Eliseo. Nung dumating sila nung gabi, dahil gabi na, nagpalipas sila ng gabi.
Kinabukasan, nagising yung kanyang assistant, si Gehazi. Sabi sa verse 2 Kings chapter 6, gabi na nang nakarating sila sa Dotan at pinaligiran nila ito. Ano bang verse to? Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" Ang sabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot." Sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." Binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Mga minamahal, mas marami po ang kasama natin kaysa sa mga tao na nagnanais na tayo ay gapiin. Ang ating Diyos, ang ating Ama ay makapangyarihan sa lahat. Dalangin ko na magkaroon tayo ng mga mata na nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita. Ang Panginoon ay palaging kumikilos sa ikabubuti natin. Paniwalaan po natin yan. Para na lang palagi na lang ang Panginoon ay hinihimok tayo. Sige na, maniwala ka na. Mahal na mahal kita. Tayo palaging, talaga ba? Talaga ba? Ngayong hapon, nawa po ay tanggapin natin ng buong puso ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Palagi na lamang pinapatunayan ng Diyos sa atin na tayo ay mahal niya. Tayo palaging nagdududa sa Kanya. Ngayong hapon, alisin po natin yung duda na mahal, na mahal, na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos, sinugo niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay makaranas ng tunay na buhay. Ito po ang aking dalangin. Kung ikaw man ay humaharap sa mabigat na pagsubok ngayong araw na ito, nawa ay buksan mo ang iyong paningin sa katotohanan tungkol sa pangako ng Diyos. Ito ang magpapatibay ng iyong pananampalataya. Magkakaroon ka ng unshakable faith dahil tinanggap mo ang pangako ng Panginoon. Nakikita mo na ang Diyos ay kumikilos para sa ikabubuti mo. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan sa iyong pamumuhay. Ituon mo ang iyong paningin doon sa hindi nakikita ng iyong mga mata. Tumingala ka sa langit, sa Kanya at sa Kanyang salita. Mga kapatid, ano po ang nakikita natin ngayong hapon?